Ang ating gospel text, sabi po dito ay God's authoritative word sa John chapter 13 verses 31 to 38. Sabi po dito, "Therefore, when he had gone out, Jesus said, Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and will glorify him immediately. Little children, I am with you a little while longer. You will seek me, and as I said to the Jews, now I also say to you, where I'm going, you cannot come. A new commandment I give to you, that you love one another even as I have loved you, that you also love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you have love for one another." Simon Peter said to him, "Lord, where are you going?" Jesus answered, "Where I go, you cannot follow me now, but you will follow later." Peter said to him, "Lord, why can I not follow you right now? I will lay down my life for you." Jesus answered, "Will you lay down your life for me? Truly, truly, I say to you, a rooster will not crow until you deny me 3 times. Praise be to God for the reading of His Word. Para po sa pagpapatuloy ng ating sermon series dito po sa Book of John, ang title ng mensahe po sa araw na to ay ang The New Commandment, Love as Christ loved. Ang mensahe ng Panginoon ay dadalhin po ng ating kapatid na Elder John. Praise God. Okay, tayo po'y manalangin. Tayo pumikit, manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, may lalang na lahat, ang manaming banal, tapat at mabuti, na siyang naglaan ng araw na ito upang kami ay busugin sa kanyang salita. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat sa kalayaan na pinaranas nyo sa amin, na kami ay nagsama-sama, basahin at dinggin ang pangaral ng iyong salita, nakatuon sa ebanghelyo ng aming Panginoon at tagapagligtas ng si Jesucristo, ang iyong bugtong na anak na iyong nilaan para sa aming kaligtasan. Kalakip ng aming pasalamat ang aming kahilingan, O Diyos, na nawabuksan mo ang aming puso't isipan. Dalangin namin, Panginoon, ng iyong makapangyarihang pagkilos sa buhay ng bawat isa, sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu, na may paliwanag sa amin ang katotohanan ng iyong biyaya at habag na siyang aming patuloy na tinatanggap dahil sa isang katuparan ni Kristo para sa amin. Patunabayan niyo po kami sa lahat ng aming kahina at kakulangan. Ang biyaya mo ang aming kasagutan, kasapatan at katugunan. Ikaw po lamang maluwalhati sa kalagitnaan, O Diyos. At kami ay patuloy na palakasin at pagpalain. Padaluin mo ang iyong pagliligtas sa aming kalagitnaan at patuloy na pagpuko sa damdamin, isip at puso ng bawat isa. Kaming lahat ay maging gising at ang handang tumugon sa iyo na may pagpapasalamat na pagsunod at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga pupo na po tayo. So this is the continuation of our sermon. It started by our Pastor Edson and followed by our dear Pastor Richard. Okay. So sa mensahe po ito ng ating Panginoon, dinala tayo dito. Dito po tayo nag-uumpisa, so therefore He had gone. So sa mensahe na tayo, Panginoon, dinala ng ating buting pastor na si Richard. Noong nakaraang linggo, nakita natin na pumasok si Satanas kay Judas, 12:27 ng John. Pagkatapos, ito na po, nilisan na niya. Nilisan ni Judas ang lugar kung saan magkakasamang kumakain, Last Supper, ng Pasko si Jesus at ng kanyang mga disipulo. Habang palabas si Judas upang tapusin ang kanyang masamang gawain at pagkataksil, ang kamatayan ni Jesus ay malapit na. Okay. Ang pangyayaring iyon ay hindi na mababawi, wala nang pagbabalik
Sa loob ng wala pang 12 oras, si Jesus ay papako sa krus upang mamatay sa isang mabagal at napakasakit na kamatayan. Ang kamatayan ng kordero ng Diyos lamang ang dapat namatay upang alisin ang mga kasalanan ng sanlibutan. Dahil alam niya na ang lahat ng ito, gumawa si Jesus na isang nakagulat na pahayag. So after Judas left, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in Him." Ang pahayag na ito ay nagpapakita kung gaano kaluwalhati ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang kanyang kamatayan ay pagpaparangal o pagpapaluwalhati sa kanya bilang ating dakilang mapagmahal na tagapagligtas, bilang ang mabuting pastol na nag-alay ng kanyang sariling mahalagang buhay upang iligtas ang kanyang mga tupa mula sa kasalanan. Ang kanyang kamatayan ay lumuluwalhati sa Ama sa pamamagitan ng pagbibigay kasiyahan sa lahat ng nararapat na hinihingi ng kanyang katarungan, justice, bilang kaparusahan sa ating mga kasalanan. Wala pang nagdala ng gayong dakilang kaluwalhatian sa Ama at sa Anak gaya ng kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Just to give you clickbait, ito pong story nito, this is just an introduction to the farewell discourse. Ito po, ang John, nilalaman po ng John, 15% po nilalaman ng John ay ito lang, farewell discourse. This is the introduction from here up to the 17th. Yung prayer. So, yun po. So, makikita nyo po, bagamat nagtagumpay si Satanas sa paghikayat sa isa sa mga disipulo ni Jesus, na si Judas, mapapansin natin na hindi nabigla si Jesus. We all know this. This is God's sovereignty. Just to explain to you, especially to the one na yung wala pa. Alam na alam niya kung ano ang mangyayari at binigyan pa niyan si Judas ng pahintulot na ituloy ang pagtataksil sa kanya. Sa John 13:27. Basahin na lang po natin, okay? Anyway, this just already have been discussed. Sa mga tweet, hindi natin dapat isipin na Jesus ay napilitang mapunta sa isang sulok o walang kapangyarihan laban kay Satanas. Hindi sumuko si Jesus. Ipinakita ni Jesus ang kanyang otoridad na iaalay ang kanyang buhay para sa atin. John 10:18. Bukod pa rito, ang pagtataksil ni Jesus, ang pagtataksil ni Judas ay bahagi ng dakilang plano ng Diyos para sa pagtubos. Mula pa noong unang paglabag ni Adan, pinangako ng Diyos na magpapadala ng isang anak, si Eva, upang labanan ang ahas. Sabi sa Genesis 3:15, kahit nakagatin ng ahas ang ulo nito ang ulo nito ay dudurugin. And we can call it the first gospel, proto-evangelion. Kaya naman ang pagtataksil kay Jesus ay hindi nagtapos sa kanyang pagkatalo, kundi humantong sa kanyang pangwakas na tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Kaya naman ang unang sinabi ni Jesus pagkatapos umalis si Judas, "Now is the Son of Man glorified." Ngayoy, mahahayag na ang karangalan ng tao. By referring to himself, na narinig na rin natin yan, na-discuss na rin natin yan about the Son of Man. By referring to himself as the Son of Man, Jesus signals that He is the glorious one spoken in Daniel. Jesus is the prophesied Son of Man who will receive universal and everlasting authority, glory, and sovereign power. Jesus will be crowned King of Kings and Lords of Lords. So 32, if God is glorified in Him, so Jesus' glorification, dahil ang Jesus' glorification is all but certain. Look at 32, if God is glorified in Him, God will also glorify Him in Himself and will glorify Him immediately. Look at this, immediately.
Dahil ang Diyos Ama ay luluwalhatiin sa pamamagitan ni Jesus, siya ay nakatuon sa pagluwalhati sa kanyang anak. Ang Diyos ay kikilos upang luwalhatiin si Jesus sa isang pangwakas na punto sa kasaysayan. Ito ang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na si Jesus. Again, ito ang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos na si Jesus ay ipagkanulo, arestuhin, litisin ng hindi makatarungan at ipako sa krus na kahoy, sapagkat sa krus ang anak ng tao ay itinaas. Ipinarangalan ng Diyos si Jesus dahil sa pagpapakita ng perpektong pagsunod at pagtatagumpay kung saan nabigo ang unang Adan. So, madali mga maintindihan natin yung 31 and 32. This is just a glorification. Remember, now yung anak ko ay nasa nire-recognize, okay? Dahil nga sa nagawa niya the whole year, sinamahan siya ng anak, ng ina. So the mother is also proud of her son. Ganun din dito sa ating maliit na ilustrasyon. Pero ito'y napakadakila. Siya lang mismo nakagawa ito, wala lang iba. And through this perfect sacrifice of Jesus, the Father's justice and love were perfectly shown. The Father was glorified to preserving His holiness and pouring out the wrath that our sins have incurred. And simultaneously, the Father was glorified for His abundant love in providing a Savior to bear our punishment. So further, God did not abandon Jesus to Hades, nor allow His flesh to see corruption. The Father was fully committed to glorifying Jesus and giving Him the all authority, glory, and power. Therefore, 3 days after His sacrificial death, God raised Jesus from the dead, and the risen Christ ascended into heaven. Nakasama na niya. So Philippians 2:9-11, sinabi niya, declares that God exalted Jesus. Samahan niyo po ako sa inyong mga mata. Philippians 2:9-11. God exalted Jesus to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth, and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So the announcement, yung anunsyo na to sa 13 and 32 ay sadyang ginawa sa sandaling ito upang ihanda ang mga disipulo. Pakinggan nyo to, anuhin nyo to, ang tingnan nyo. Para sa ilang nakabahalang balita upang maisa sa katuparan ang dakilang kaluwalhatiang iyon ng Diyos, kakailanganin silang iwan ni Jesus. We're talking about the disciples here. Kailangan silang iwan ni Jesus pansamantala. Malapit na silang mawalay sa Kanya. Hindi na nila siya makakasama sa pisikal upang pabunuan, turuan, at proteksyonan. Kailangan na nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa gitna ng isang balakyot at di makadiyos na mundo. Paano sila mamubuhay kapag wala na si Jesus? Paano sila mananating malakas at tapat sa Kanya kung wala ang Kanyang suporta? At kung wala ang malakas at ang pagbibigay inspirasyong pamumuno ng Panginoon, paano ito ipagpapatuloy ng Kanyang, paano nila ipagpapatuloy ang Kanyang gawain sa lupa bilang Kanyang mga disipulo? So ang sagot sa tanong na ito ay matatagpuan sa lahat ng sinabi ni Jesus sa kanila mula sa puntong ito sa Ebanghelyo ni Juan hanggang sa katapusan ng 16. So that is why this is just an introduction sa farewell discourse. At lalo pang makikita, malalaman natin ito until we reach the 16 and then the end 17. Ito ang magiging pinakamahalagang tagubilin na dapat sundin ng mga disipulo pagkatapos silang iwan ni Jesus para sa Kanyang paglalakbay sa krus at sa kalaunan para sa Kanyang pagbabalik sa Kanyang Ama sa langit. At ang pinakaunang bagay na ibinigay niya sa Kanyang mga disipulo sa buong kalipunan na mga tagubilin ay isang bagong utos. Ano nga ba yung bagong utos? We all know na ang utos na ito, of course we all know that love one another is already been seen or been taught long ago. The Old Testament, alam ito ng mga Hudyo.
Ang sagot sa mga tanong ito matatagpuan sa lahat ng sinabi ng Jesus sa kanila. Mula sa puntong ito sa Ebanghelyo ni Juan hanggang sa katapusan ng Kabanata 16, ito ang magiging pinakamahalagang tagubilin na dapat sundin ng mga disipulo pagkatapos silang iwan ni Jesus para sa kanyang paglalakbay sa krus at sa kalaunan para sa kanyang pagbabalik sa kanyang Ama sa langit. At ang pinakaunang bagay na ibinigay niya sa kanyang mga disipulo sa buong kalipunan ng mga tagubilin ay isang bagong utos. Read 34 to 35. A new commandment. Upang makita kung ano ito, isang bagong utos ang binigay ko sa inyo na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. 34. Isang bagong utos ang binigay ko sa inyo na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa magitan nito ay malalaman ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. So ano nga ba ang bagong utos na ito? Tila malinaw at simple ang utos na ito. Nung una natin itong mabasa, ito ay isang utos na mahalin ang ating kapwa, right? Easy. Mahalin ang ating kapwa, and that is what we're doing long before God. Ito ay isang bagay na alam ng bawat Hudyo sa Israel. Dahil tinuturo sa kanila ng batas ng lumang tipan na mahalin ang kanilang kapwa. Makikita sa Leviticus 19:18, huwag kang maghihiganti ni magtatanim ng anumang sama ng loob laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ito ang utos sa kanila. And the Hudyos knows this from their heart. Pero ano nga ba? Bakit ba naging bagong utos ito? Wherein nasabi na ito ng Panginoon long before. Bakit nga ba ito tinawag ni Jesus na bagong utos? Bakit hindi niya sinabi, alam na ninyo ang lumang utos na ito na mahalin ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ngayon siguraduhin lamang na sa buhay natin ito. Pag nalaman natin to, siguraduhin natin, may kondisyon, siguraduhin natin na sa buhay natin ito. Paano naging bagong utos ang utos na ito na mahalin ang ating kapwa? Sa verse 34. Mula sa pag-aral ng CP na ito, nakita ko, there are 5 ways kung paano bago ang utos na ito. First, it's new in its origin. The old commandment to love was given God through Moses. But the new commandment was, listen to this, but this new commandment was given by Christ to His 11 disciples, to the believers, and to us now that we listen, the one who hear the word. A new commandment I gave to you. So again, ngunit ang bagong utos ay binigay mismo ni Kristo. Sinabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Anong pagkakaiba nito? Ang pagkakaiba ay si Kristo ay nakasama ang kanyang mga disipulo sa loob ng 3 taon at kilala at minahal niya sila ng lubusan. Sa talatang 30, sa verse 33, kasi nag-jump ako, maaring makita niyo bakit ako nag-jump. Tingnan niyo, babalikan na. Sa verse 33, tinawag niya silang mga anak. Ito ay isang termino ng mapagmahal na pagmamahal, loving endearment, and tenderly affection. Kasi nakasama niya at meron silang relasyon. Tulad ng isang ama para sa kanyang sariling mga anak, kapag ang isang taong nakakilala sa iyo ng gusto at ng mamahal sa iyo, ay nagsabi sa iyo na gawin ang isang bagay, alam mo na ang paggawa nito ay tiyak na hindi magresulta sa anumang bagay maliban sa iyong sariling kabutihan, di ba? At ang kaisipang iyon ay naguudyok sa iyo na gawin ito ng maayos hanggat maaari. And remember this, verse 33. Ito ay
kumbaga, nahihirapan silang tanggapin na aalis na si Jesus. But this is the last time that we're going to see Jesus. Kasi after this is Thursday night, mahabang Thursday night ito, from John 13 until the 16th. Thursday night. At ito yung nagpapaalam ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya malalaman nyo pa, matutunghayan nyo pa kung bakit ito ganito ka-close. So una, first, kaya ito ang una natin napili ng pinagmulan o ang object, ang origin, dahil si Jesus ang pinanggalingan ng utos na ito. Secondly, this commandment to love is new in its nature. Ito ay binigyan diin ng mga salitang isa't isa. One another, na matatagpuan ng hindi bababa 3 beses sa talata 34 and 35. Ipinapakita ng pariralang ito na dapat itong maging isang pag-ibig na dapat ibahagi sa isa't isa ng lahat ng mga disipulo ni Kristo. Ito ay isang pag-ibig sa isa't isa na natural na mabubuklod sa kanila ng lalong pagmamalasakit sa isa't isa. At dahil dito ay tinatawag na buklod ng ganap ng pagkakaisa, bond of perfectness sa Colossians 3:14. Kapag binasa natin ng John 17, sa huling bahagi ng ating serye ng mga mensahe, matutuunan natin ng matalik na buklod ng pag-ibig na ito na ibinabahagi ng mga disipulo ni Kristo ay talagang nilalayong sumasalamin sa matalik na buklod ng pag-ibig na ibinabahagi ng 3 persona sa loob ng pagka-Diyos. Third, pangatlo, ang utos na ito sa pag-ibig ay bago sa mga layunin nito, yung object. Ang mga disipulo ay dapat magmahalang sa paraang katulad na pagmamahal ni Jesus sa kanila. Ang kanilang pag-ibig sa mga tuwid ay hindi dapat nakasalalay sa pagiging karapat-dapat lamang na mahalin. Makinig. O dahil hindi mahal ni Jesus ang kanyang mga disipulo dahil siya ay di sila kaibig-ibig. Minahal niya sila sa kabila ng lahat ng kanilang pagkakamali at kabiguan. Hanggang sa sandaling iyon ay nagtatalo pa rin sila kung sino ang pinakadakila sa kanila. If you read Luke 22 to 24. Nagtatalo pa rin, hindi nila alam. Kasi maaalis na si Jesus. Sino ba ang dapat nating ano yan? Sino ba mamumuno sa atin? So noong nakaraang linggo nakita natin na mahal pa rin ni Jesus si Judas. Maski na nag-betray sa kanya. Sa kabila ng pagkabalisa na sadyang ipinagkanulo siya niya siya. Again, let me read it again. Noong nakaraang linggo nakita natin na mahal pa rin ni Jesus si Judas sa kabila ng kanyang betrayal, sa kabila ng kanyang ginawa. Dito sa verse 38 ng ating CP, nakita natin ngayon na mahal ni Jesus si Pedro. So we jump. So pinakikita ko lang yung pagmamahal ni Jesus. Wala siyang pinipili. Wala siyang pinipili. Ano man ang nangyari, ano man ang ginawa, andun pa rin ang kanyang pag-ibig na siyang itinuturo sa atin ngayon. Hindi tayo tumitingin sa kung sino ang ating iibigin. Sa mga katuwid, hinihiling sa atin ng bagong utos na mahalin natin ang mga kapwa Kristiyano na maaaring nabigo sa atin o nagkasala sa atin noon at mahalin maging ang mga taong mahirap nating mahalin. Napakasimple po ano. So pang-apat, ang utos na ito sa pag-ibig ay bago sa tagal nito, duration. Ang puntong ito ay hango rin sa parang kung paano sila minahal ni Jesus mismo. Ang pinakaunang talata ng kabanatang ito na binigay ni Pastor Edison sa 13:1. So nang malaman ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama,
Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig. At sila ay iniibig niya hanggang sa wakas. Sa katunayan, ang utos na magmahalan sa isa, sa verse 34, ay binigay sa grammatical na nyo na nagpapahiwatig ng tuloy-tuloy, continuous, o paulit-ulit na pagkilos. Inutusan silang patuloy na magmahalan sa isa't isa. Ito ay pinahayag din sa Hebrew 13:1 na nagsasabing, Hebrew 13:1, if you follow me, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. At alam natin, ano ang fruit of the Spirit? Unang-una, it is the love. So hindi tayo dapat mapagod, magsawa sa paggawa ng mabuti, lalo na sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Lastly, the commandment to love is new in its results. The love we are commanded to have for one another is a love that results in self-denial. Christ loved us to the extent of being willing to die for us. In the same way, we are to love our brethren in Christ enough to be willing to die for them, if such should ever become necessary. If it is necessary, we see this in 1 John 3:16. Ano ang sabi sa 1 John 3:16? Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapwa o para sa ating mga kapwa. Na-digest na natin. Simple yung love one another, but look at this. The love that Christ is giving to us is not just an ordinary love. But listen to this more. But laying down one's life is only one out of many results of Christ's love. Panghuli ang utos na magmahal. So this last aspect of the new commandment that we have just seen help us to understand why Jesus said in verse 35, "By this shall all men know that you are my disciples, if you love one another." Sa ganito'y makakakilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. The more that we love one another the way that Christ Himself loved His disciples, the more we will bear the likeness of Christ in our lives. And the more that people around us will be able to see Christ in us and recognize that we are what? Truly His disciples. That's why you keep on saying, imitate His likeness. So ano nga ba ang layunin ng bagong utos na ito? So marahil malinaw na sa atin, di ba? Sa ating lahat ng bagong utos sa John 13:34 ay hindi lamang isa pang utos na mahalin ng ating kapwa na katulad sa Old Testament. Higit pa ang hinihingi ito mula sa atin kaysa pagkakataon ng likas na pagmamahal na maaring taglayin kahit ng mga hindi mananampalataya. Listen to this. Lahat ng tao sa kabila ng kanilang pagkahulog sa kasalanan, okay, ay may kakayahang magpakita ng ordinaryong pagmamahal at pangangalaga sa mga nangailangan at naghihirap, di ba? Sa panahon ng mga sakuna tulad ng tagutom, tsunami at lindol, ang mga sekular na organisasyon na magtitipon upang mambigay ng tulong at suportang makatao sa loob ng maikling panahon. At ang mga pilantropo ay maaari magbigay ng kanilang mga salapi, millions, upang maibsan ang pagdurusa ng kanilang kapwa. Di ba? Kung ito ang hinihingi ng ating Panginoon, napakasimple, di ba? Especially to the millionaires, billionaires, they can spend and buy things, especially now, mataas ang presyo ng langis, so bibili lang sila ng langis, and then nakatulong na sila. And then they can gain the salvation that God has given. Is it that the one that we're asking? Or is it the one that our Christ is asking? No, it's not. But if all that we do as Christians merely to emulate this love
or to copy this love, we would be no different from unbelievers who love one another. The love that is required of us in the new commandment is meant to distinguish, makita sa atin, makilala sa atin, ang kaibahan sa hindi mga mananampalataya. That is why Jesus called it new commandment. We have seen that's new in its origin, its nature, its object, its duration, its result, and we have seen that most of all make it is recognizable as Christ's disciples because it exhibits the love of Christ Himself. It exhibits the love of Christ Himself. This then is the authentic Christian love that all of us should have for one another. Ito ang kailangan natin dito sa ating iglesia. The love, the self-sacrifice, the self-denial that Christ gave to us. This was the kind of love that the first century Christians became known for. Pakisuyo po sa Acts chapter 2, 44-47. Tingnan natin ang ginawa ng mga unang Kristiyano noon sa Acts 2, chapter 2, 44-47. Sundan niyo po kung basahin ng inyong mga mata. At ang lahat ng mga nagsisampalataya ay nagkakatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Praising God and having favor with all the people, and the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Isn't it great po, Panginoon, sa utos na ito o sa nakita natin ito? Sabi ni Tertullian, who lived in the 2nd century AD, ito ang kanyang nakita. Ito parang si Josephus din, kasi nakita niya paghihirap na Jesus. Ito naman si Tertullian, who lived in the 2nd century AD. He records what the pagan of his time were saying about the Christians. Nakita niya mismo ang mga Kristiyano noon. Ang sabi niya, see how they love one another and are ready to lay down their lives for each other. So tingnan ninyo kung paano nila minamahal ang isa't isa at handang ialay ang kanilang buhay para sa isa't isa. Nawa ito buhay maging testimony ng bawat isa sa iglesyang ito at sa mga nakakarinig at nakababasa. And that same authentic Christian love must be evident in our midst if we are to be used by the Lord. We must therefore apply what we have learned today. We have to apply what we learned today by honestly examining our lives. Let us examine our lives. Perhaps all this while we thought that we have been keeping the new commandment, but now we realize that this may not really be the case. Yes, we may have shown some measure of love and care for others before, but was it real Christian? Was it real Christian love? Does it measure up to the mark that Christ Himself has set for the love of His disciples? Do we really love others with the same kind of love that Christ has for us? Ating tanungin po ang ating sarili. Let each of us be earnest this morning about having this love. Because of the beginning of 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 3, the famous chapter in love. Anong sabi niya? Ano sabi na Apostol Pablo? 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 3. Kung ako'y magsalita, sabi niya, ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panguhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat na palipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig,
ay walang kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, datampat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. It profits me nothing. Kaya ano ang dapat natin gawin? Ngayon, kung kumbinsido na tayo na wala tayong tunay na Kristiyanong pag-ibig sa isa't isa, sa mga wala pang pag-ibig na tunay, mariresolve ba natin ang bagay na ito sa pamamagitan lamang ng pagkasabi sa Diyos ng buong katapatan? Panginoon, napagpasyahan ko ngayon na sundin ang bagong utos na ito. You decide now. Mula ngayon ay ibigin ko na aking mga kapatid gaya ng pagmamahal sa akin ni Kristo. Ang paggawa ng mga taimtim na desisyon ay maaaring gumana sa maikling panahon. Maaari mong sabihin ng ngayon, ngunit hindi ito magtatagal. Why? Look at verse 37 and 38. Tingnan natin yung binigay sa ating halimbawa ni Apostol Juan. Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? Aking buhay bibigay ko sa inyo dahil sa inyo. Tingnan nyo, marami rin itong narinig nyo na ito noong pa sa mga kapatid natin. 36, 37, and 38. Sorry. Sinabi sa kanya ni Pedro, Panginoon, saan ka paroroon? Sumagot si Jesus, sa paroroonan ko ay hindi ka makasunod sa akin ngayon. Ngunit pagkatapos ay makasusunod ka. 38 na pass, sorry. Nabasa. Sumagot si Jesus, ang buhay mo bagay iyong ibibigay dahil sa akin? Katotohanan sinasabi ko sa iyo. Hindi titalaw kang manok hanggang ikaila mo akong makatatlo. Marubdob ang ating naisin ngayon. Nasasabihin natin, Panginoon, sasama ako sa inyo. Saan man kayo pupunta, sasama. Okay. Kung tayo lamang, let me read my manuscript para hindi lang. So tingnan natin ang nangyari kay Simon Peter sa 37 and 38. Lubos siyang nagtiwala sa kanyang sariling pag-ibig. Kay Jesus nang sabihan niya, ibibigay ko ang aking buhay alang-alang sa iyo, Panginoon. Ngunit nang dumating ang matinding pagsubok na ito, naniig ang kanyang takot at 3 beses niyang tinanggi na hindi niya kilala si Kristo. Di ba? Itinanggi niya si Kristo at that time, tinaga niya yung isang sundalo. Ngunit may natitira pang pag-asa para kay Pedro. Dahil sinabi sa kanya ni Jesus sa verse 36, kung saan ako pupunta, hindi ka makasunod sa akin ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Hindi makasunod si Pedro kay Kristo sa krus ng Kalbaryo nung panahon iyon dahil hindi pa siya handang mamatay para sa kanyang Panginoon. Ngunit sumunod siya kay Kristo kalaunan, inialay niya ang kanyang buhay para kay Jesus nang siya'y ipako ng patiwarik sa Roma. Makalipas ang maraming taon. At ano ang naging sanhi na pagbabagong ito? Ang lubos na pagdepende ni Pedro sa kapangyarihan ni Kristo ang gumawa ng pagkakaiba. Kasi kung tayo lamang talagang gano'n ang gagasabihin natin, okay, sasama po ako, lalo pa talagang excited ka, overwhelming ka, makikita nga natin, iiyak-iyak pa, at maaari na sabihin natin, andun lahat ng zealousness niya, nung time na yon, nung week na yon, nung month na yon, nung year na yon, but after that, he lost. But then, ang lubos na pagdepende ni Pedro sa kapangyarihan ni Kristo ngayon, it is also an example of perseverance of the saints. Ito, ang gumawa ng pagkakaiba. Matapos umakyat si Jesus sa langit, binigyan niya ng kapangyarihan ng kanyang mga disipulo kasama na si Pedro ng banal na espiritu. Nang aminin nila ang kanilang kawalan ng kakayahan at nanalangin para sa biyaya ng Diyos na ipagkaloob sa kanila ang kakayahan, sila ay napuspos ng Espiritu at pagkatapos ay nagawa nilang gawin ang kalooban ng Panginoon. Sundin ang kanyang mga utos at magpatotoo ng may katapangan para sa kanya. Nagawa rin nilang magmahalan ng may sakripisyo tulad ng pagmamahal sa kanila ni Jesus. It is written in 4:29. Now, if you are going to defend yourselves now, you can say it now that sasama ka o gagawin mo ito, but after a week or a month and a year, nawawala ka na.
It is by the grace of God ang ibig sabihin nito. Yung yung assurance ng Panginoon and perseverance of the saints na walang mga magagawa kundi sa tulong ng banal na Espiritu at sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Again, ang punto ay kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi mo magagawang magmahal tulad ng pagmamahal ni Jesus. Dahil lampas ito sa iyong kakayahang pantao na magmahal tulad ng ginawa niya. Kailangan mong humingi ng tulong sa Diyos. Saan? Sa panalangin. Sabihin sa Kanya na hindi mo magagawang magmahal ng iba. Sabihin sa Kanya na kailangan mo ng banal na Espiritu upang punuin ang iyong puso ng pagmamahal at bigyang kapangyarihan ka na magmahal sa iba tulad ng pagmamahal niya. Kaya nga sabi ng Romans 5:5, ito ay batayan natin, maaaring batayan natin sa panalangin. Sinasabi nito, at ang pag-asa hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa magitan ng Espiritu na ibinigay sa atin. At tandaan din natin na ang pag-ibig din ang pinakaunang bagay na nabanggit sa fruit of the Holy Spirit sa Galatians 5:22. So, let me stress once again that only authentic Christians are able to have authentic Christian love for one another. Jesus said, "By this shall all men know that you are my disciples, if you love one another." So let us all examine ourselves and be sure that we are truly a disciple of Christ. For then we would be able to keep the new commandment that He gave to us, which is to love one another as He has loved us. Again, muli, suriin natin lahat ang ating mga sarili at tiyaking tayo ay tunay na mga alagad ni Kristo. Sapagkat sa gayon ay matutupad natin ang bagong utos na ibinigay niya sa atin na magmahalan tayo gaya ng pagmamahal niya sa atin. Napakasimple po ang ating mensahe sa araw na ito. As a true disciple of Christ, dapat na makita sa atin na tayo ay magmahalan sa isa. And we have to emulate what God's sacrifice given to us. And this is the last day of His life. And after that, kinabukasan, siya na ay papako sa krus. So, aking panalangin ay nawa na intindihan natin ang mensahe ng Panginoon na tayo ay mag-ibigan, hindi lamang sa ating kakayahan, kundi ang example na binigay ang modelo na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Hindi tayo magmamahalan dahil sa may ibinibigay lamang ating kapwa sa atin o may natanggap lamang tayo. Hindi tayo hindi mo mamahalin ng isang tao dahil alam mong may mali siyang gawain, may masamang nagawa sa iyo. Kundi patuloy, lalong-lalo na sa iglesyang ito, patuloy na tayo magmahalan sa isa't isa. Gampanin natin ang gampaning ipinakalob sa atin ng Panginoong Hesus. At nawa, datnan niya tayong tapat na nagmamahalan sa bawat isa. Tayo po'y tumayo at manalangin. O Ama naming Diyos, tapat, mabuti, Panginoon, salamat po sa inyong araw na ito ang pinagkap sa amin, Panginoon. Salamat po sa inyong mensahe, Panginoon, na nag-remind sa atin, na pumupuko sa aming puso na dapat kami mag-ibigan. Dapat kami magsakripisyo sa bawat isa. Dapat naming mahalin ang bawat isa. Anuman ang kulay, hugis, anuman ang katayuan sa buhay, anuman ang pangailangan ng bawat isa, nawa kami ay magtulong, bigyan nyo kami ng pusong mapagbigay, pusong mapagmahal, na galing sa inyo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon. Panginoon, naway lukubin nyo ang iglesyang ito, lalo na sa mga nakikinig, Panginoon, na nawa, Panginoon, sa inyo namin matatamo ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aaral, pakikinig ng inyong salita, Panginoon. Batid namin ng pag-ibig na ibinibigay ng mundong ito, ng sanlibutan ito, ay superficial lamang, Panginoon, and won't last. And we pray, Panginoon, na patuloy kami mangunyapit sa inyong bisig, mangunyapit sa inyong salita, at nawa kami punuin, busugin sa araw-araw, at gamitin itong engine to drive us to glory, Panginoon. Ito
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.